Hindi ka dapat mamili ng tutulungan mo. Kahit hindi mo kilala, basta kailangan ng tulong, dapat bukas ang puso mo para damayan sila. Yes, bro! Amen! Mga ka-Chink Positive, grabe, simple pero napakalalim. Hindi mo kailangan na magkaroon ng maraming pera para tumulong. Pero paano kung kulang din ang pera mo? Dapat ba itulong mo yung natitirang pera mo? Iyan ang pag-usapan po natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Nako, naalala nyo pa ba si Santino? Si Jaijian Haranilla. Nako, ngayong araw magre-react po tayo sa throwback ng May Bukas Pa. Kung napapanood nyo to nung bata po kayo. Magandang life lessons at kabutihan po ang nalagyan pa. At lalagyan po natin ng financial lens po. So, paano kaya ito naapektuhan ng pera po natin at nung matutunan po natin sa sa kanyang buhay at istorya. Una, nagpapasalamat po tayo kay OG Diaz and I would like to look at the financial angle po para mas magkaroon tayo magandang perspektibo. Maraming salamat, Santino. Siyempre, Bo! Malakas ka sa akin eh. Tsaka, malakas din ako sa'yo. Santino, lagi mong tatandaan, hindi ka dapat mamili ng tutulungan mo. Kahit hindi mo kilala, basta kailangan ng tulong, dapat bukas ang puso mo para damayan sila. Yes, bro! Amen! Solid na solid, pero tatandaan, hindi lahat ng tulong ay sustainable kung walang plano. Diba? Kaya nga, it's very important if you want to help other people, create a generosity budget or yung tinatawag nating benevolence fund. Halimbawa, may 1,000 ka extra per month, di ba? Maglaan ka, kanyari, 200 pesos, di ba? Para itulong mo 20%. In that way, nakakatulong ka, hindi ka naman nalulubog. Kasi very important na maging bukas po ang ating isipan at puso. Pero syempre, kailangan maging matalino ka rin, practical. Tumutulong ka, pero wag mong hayaan naman na maubos ang iyong sarili sa mga resources. Kaya kung lahat ng kapitbahay mo, imagine mo na libre mo ng kuryente, ikaw maubusan ng ilaw. At baka ikaw na manghiram ng kandila. Kaya nga, speaking of pera, tingnan po naman natin paano ba naging breadwinner si Santino? Maaga ka bang naging breadwinner? Maaga, opo. Maaga po naging breadwinner. Nung time na yun po, kasi di pa ako aware na kumikita na pala ako ng mga ganong kalaking halagang pera. So, sobrang laking role ng lola ko sa buhay ko kasi siya yung kahit pa paano nag-invest sa mga ganito, sa ganyan. Siya po yung... In-invest niya yung pera mo sa mga lupa, ganyan? Opo, yes po. Tapos, yung pinakalat-kalat niya, ganyan. Investment dito, investment dyan. So, nung... Imagine mo, bata pa lang siya, di ba? Kumikita na. Puti na lang na may lola po na marunong na gumabay po at mag-invest. Kaya, shout out lang. Kung ikaw ay bata ka pa at kung gusto mo talagang mas madaling matuto kung paano nag-work ang pera, alam mo dapat mong gawin, kapatid. Mag-subscribe ka na talaga sa channel na ito. Huwag ka lang manood. Alam nyo ba, marami po sa inyo mga nanonood lang dito pero hindi naman kayo subscriber. Kaya please do subscribe para ma-inform po kayo. Yes, kikita ka nga. Kunyari, kumita nga siya sa showbiz. Pero yung good news sa kanya, hindi niya talaga ginastos lahat. At nag-invest sila saan? Sa lupa. That's the reason why may asset na po siya ngayon. Kaya nga, very important, kapag bata ka pa at kumikita ka ngayon, kailangan mo maghanap ng mentor. Yung mentor niya, lola niya. Di ba? Kung wala ka naman lola, o wala ka, let's say, magulang na pwedeng mapagtanungan, you can find a financial coach or a community that can help you. And speaking about that, kung ikaw naman ay, like for example, naghahanap pa ng coach, huwag ka nang lumayo. Oo. And if you want me to coach you, okay? Kailangan mo ng one-on-one coaching, just type coach me sa comment section and I will send you a link. Kung wala si Lola sa buhay ni Santino, again, I refer him as Santino kasi yun ang naalala ko siya eh. Baka natapos lang sa Jollibee at bagong cellphone ang kita ni Santino. Agree o disagree? Type na lang sa comment section. Pero hindi lang pera ang puhunan ni Santino kung bakit siya talagang sustainable. Ano pong puhunan niya? Bukod sa magkakatrabaho kayo, importante talaga yung respeto sa isa't isa. Hindi kahit di sa artista, kahit sa mga crew, sa mga PA, mga utility, yan yung mga nasa laylayan, kumbaga, nasa laylayan. Sobrang importante yung pakikisama sa kanila, yung kahit onting pasasalamat lang na, kunyari, binigyan ka ng tubig, yung utility, ang laking bagay nun. Tama po, respeto sa trabaho. Because respeto, once you respect,
gain respect and respect others, it builds relationships. And whether you like it or not, relationships opens doors. Agree? So, importante po yung sa pag nagnenegosyo ka, yung pakikisama, respeto. Iisipin mo, hindi yung kita lang ngayon, iisipin mo yung pang long term. Kaya nga, advice ko sa inyo, don't burn bridges. Kung nagkamali ka, aminin mo nagkamali ka. Pag may nasaktan ka, humingi ka ng patawad. Di ba? Kaya nga, importante po yung, yung pakikipagkapwa-tao. Isipin mo lalo na kung si Santino. Kung siya, hindi siya nagre-respeto sa mga crew. Alam mo, baka sa eksena niya wala na siyang sound. Pipi siya. Tanggalan siya ng sound. Di ba? At dito na po papasok ang pinaka-importante na sikreto po ni Santino kung bakit hanggang ngayon ay nag-aartista pa siya. At basta yung trabaho mo nandyan pa din, andyan ka. Kasi gaya nga nung sinasabi ng mga veterano na nakakatrabaho ko, hindi to pasikatan, basta patagalan dito. Longevity, labanan dito. Kaya kahit po, thankful ako na ang dami pa rin pumapasok na proyekto sa akin. Yun nga yung sinasabi ko na pag andyan, pahalagahan mo para babalik rin naman sa yun Kahit mahirap din minsan, syempre di maiiwasan sa trabaho yun. Tiis lang, ganyan. Pero sa panahon ngayon, Santino, anong napapansin mo sa mga artista ngayon? Sa totoo lang po, yung mga nakatrabaho ko kasi noon, puros mga... Grabe talaga, spot on. Hindi lang panay pa-cute, papogi lang, pasikat, one day sikat, no? Pero yun, pangmatagalan talaga no? You have to think long term. Ang galing ng mindset nito, 'di ba? Hindi to pasikatan, patagalan daw. Ganun din po sa pera, hindi lang po payabangan, 'di ba? Pinakamaraming phone, pinakamagandang phone, pinakamaraming kotse, 'di ba? Ang tunay na laban ay kung sino ang ika nga tumatagal. And I'm really so thankful and grateful that I have been in content creation for the past 18 years. 'Di ba? So, I know for a fact this is a long-term play, 'di ba? Kaya nga tanong ko po sa inyo, may retirement fund ka na ba? May emergency fund ka na ba? May investment ka na ba? Think ahead 10, 20 years from now. Ito lang warning lang. Kung panay, pasikatan lang. Baka trending ka nga ngayon sa TikTok, pero wala ka naman pambayad na kuryente the next month. Kaya nga, ang gagawin po natin with the right mindset, longevity plus gratitude is equivalent to success. And that is what exactly happened to Santino. Yung maging grateful ka sa kung anong binibigay sa'yo. Kasi ang laking responsibilidad rin nung, kunyari, kunin ka sa isang role, kahit maliit na role lang yan, responsibilidad mo yun, kailangan mo pangalagaan yun. Yan. Thank you so much. Thank you, Thank you po. Santino. Thank you po, mga May to. sakit ako. Baka pwede mo kipuin. May panyo po ba kayo dyan? Oo, diba? Diyos ko. Grabe talaga yun. Ang ganda talaga ng mindset ng walang maliit na role, walang maliit na halaga. Kaya nga guys, ito lang po sabihin ko sa inyo, mag-umpisa kang mag-ipon ka kahit sa 20-20 lang, 20 isang araw, diba? Then 600 naman, 7,200 a year, and i-challenge kita sa 60,000 ipon challenge. Gamitin mo tong 60,000 ipon challenge, start ka sa 20, 50, pag nabuo mo siya, may 60,000 ka, lalagay mo yung perang barya dito, perang papel dito. So, what are you waiting for? Nako, consistency beats intensity. Kaya kung marunong ka mag-ipon ng 20 pesos, baka isang araw, nako, may bahay ka na at hindi lang bahay-bahayan. At dito natin makikita ang tunay na epekto ng kwento po ni Santino. Napakaganda po talaga. So, nung natutunan po natin, maging bukas po ang puso, maging matalino pagdating sa pera, mag-invest habang bata pa, respeto ang puhunan, pangmatagalan, di pasigatan, at walang maliit na ipon basta consistent ka. Ipamuhay po natin ang mga mahalaga sa buhay. So, mga ka-friendship, kung hindi nyo pa napapanood itong buong length na ito, I encourage you to just click the link sa below and look at yung buong interview ni OG Diaz kay Santino. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyak. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.